Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to Roxy's Pinoy Stories. Magandang araw po, Miss Roxy. Ako po si Telma, 30 anyos. May asawa ngunit wala pa rin kaming anak. Hindi ko nga alam kung siya o ako ba ang may problema kung bakit hindi kami makabuo. Pero simula nang hindi kami magkaroon ng anak, ay nagbago ang trato ng asawa ko sa akin. Madalas lasing, kasabay noon ay pinagbubuhatan ako ng kamay kapag nakikita ko. Katatapos ko lang magluto ng hapunan at sinusubukan ko ulit tawagan ng asawa ko. Simula nang malaman niyang negative pa rin at hindi pa rin ako buntis ay naging ilag na at laging masama ang timpla niya sa akin. Umuwi ka na, Han. Tip ako ng text sa kanya at bumuntong hininga. Hindi ako kumain at naghintay lang sa kanya sa sala. Inabot ako ng ilang oras hanggang sa hindi ko na namalayan at halos magmamadaling araw na nang marinig ko ang pagbukas ng pinto. Agad akong bumangon nang makita siya. Bakit ngayon ka lang? Saan ka ba galing? Kanina pa kita hinihintay. Sunod-sunod kong sabi ka sa kanya, bakas ang pag-alala at inis dahil sa inaakto niya. Tumahimik ka kung ayaw mong tamaan sa akin. Madiing sabi niya, bakas ang kalasingan sa boses niya at postura. Bakit mo ba ito ginagawa, Romel? Hindi ka naman ganito dati. Mababang boses kong tanong sa kanya. Bakit? Dahil hindi mo ko mabigyan ng anak. Ilang taon na tayong mag-asawa pero wala pa rin. Sigurado akong sa ating dalawa, ikaw ang may problema. Sigaw niya at binigyan ako ng isang bigwas. Napaatras ako sa sakit, Miss Roxy. Umalis-alis ka nga sa harapan ko, baka lalo kitang hindi matansya dyan. Ayokong nakikita ka kapag umuwi ako, ha? Tandaan mo yan. Napaluha ako at tumatak yon sa isip ko, Miss Roxy. Yun na ba talaga ang mahalaga sa kanya? Ang pagkakaroon ng anak at di bali nang masaktan niya ako. Patakbo akong lumabas, hawak ang mukha kong nasaktan. Napalunok ako bago lumabas ng bahay. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero nang makitang bukas ang ilaw ng malaking bahay ng kapitbahay namin, ay mabilis akong tumungo at kumatok sa gate nila. Hindi ko inaasahang magbubukas yun pagkaraan ng ilang minutong pagkakatayo ko sa labas. Anong ginagawa mo? Madaling araw na. Mariing tanong ng matandang lalaki, ngunit matikas pa rin. Para bang nasabing matanda lang dahil sa mga puting buhok, pero wala sa itsura niya yon. Pwede ho bang dito muna ako makituloy? Nahihiyang tanong ko. Bakit? May sarili ka namang bahay. Sabi pa nito, ngunit niluwagan pa rin ang pagkakabukas ng gate. Napayuko lang ako at hindi nakasagot sa tanong niya. Pero nang magsalita siya ay napaangat ako ng tingin. Pasok ka. Istriktong sabi nito bago na unang pumasok sa loob at agad naman akong sumunod. Pagpasok ko sa gate, tsaka ko lang naramdaman kung gaano kalamig ang hangin sa labas. Kanina, habang naglalakad ako papunta rito, puro takot at hiya lang ang nasa isip ko. Pero ngayong nasa loob na ako ng bahay ni Mang Rino, bigla akong nakaramdam ng pagod. Si Mang Rino ay kilala bilang isang masungit na byudo sa aming bayan. Ngunit base sa aking karanasan sa kanya, ay istrikto lamang ito, ngunit may taglay rin na kabaitan. Hindi ko nga alam kung saan ako pupunta kung sakaling hindi niya ako pinatuloy. Ayoko namang mag-stay sa bahay, gayong nilinaw na ng asawa ko na ayaw niya akong makita. Tahimik ang buong bahay niya. Malaki ito pero mukhang mag-isa lang. Maayos sa mga gamit at malinis ang paligid. Kapansin-pansing kakaunti ang mga dekorasyon. Sa isang bahagi ng sala ay may malaking litrato ng isang babaeng nakangiti. Ito siguro ang yumao niyang asawa. Umupo ka muna. Napatingin ako kay Mang Rino nang ituro niya ang sopa bago siya pumunta sa kusina. Pasensya na po talaga. Mahina akong sabi. Hindi siya sumagot, sa halip ay pumunta siya ng kusina at pagbalik niya ay may dalang isang basong tubig. Inumin mo muna ito. Tinanggap ko yon gamit ang dalawang kamay. Maraming salamat ho. Umupo siya sa kabilang sofa.
Hindi niya kayang tumitig sa akin ng matagal na para bang ayaw niyang maging komportable ako sa harap niya dahil alam niyang may asawa ko. Yun ang unang bagay na nagustuhan ko sa kanya. Hindi niya ako tinatanong ng mga bagay na wala siyang karapatang malaman. Pero dahil matagal ko nang kinikimkim ang lahat, hindi ko na napigilang magsalita, Miss Roxy. Hindi ko po talaga alam kung bakit ako nandito. Kung bakit kayo ang una kong nilapitan. Tumingin siya sa akin. May nangyari ba sa bahay niyo? Hindi ako agad nakasagot. At nang ibaba ko ang baso sa mesa, napansin kong nanginginig pa rin ang mga kamay ko. May asawa po ako. Alam ko, putol niya. Kararating niya lang ho at lasing na lasing. Pinagbuhatan niya ulit ako ng kamay. Tumango lamang siya. Hinihintay niya akong magpatuloy. 3 taon na po kaming kasal pero hanggang ngayon, umaasa pa rin na mabigyan ng anak. Hindi ko na malaya na napahigpit ang hawak ko sa laylayan ng damit ko. Sa una po okay lang naman sa kanya. Sinasabi niyang darating din ang panahon. Pero habang lumilipas sa mga taon, ako na ang sinisisi niya. Nagpatingin na ba kayo sa doktor? Tumango ako. Nagpa-check up na kami pero hindi naman sinabing ako ang may problema. Pinagpapasuri pa nga kaming pareho. Huminga ako ng malalim. Pero ayaw niyang tanggapin yun. Kapag nalalaman niyang hindi ako buntis, nagagalit siya. At kapag may nakikita siyang pamilya na may anak, lalo siyang nagiging mailap sa akin at kapag umuwi naman siya, madalas lasing at sinasaktan ako. Yun ang unang pagkakataong sinabi ko ng malakas ang mga bagay na matagal ko nang itinatago. Natahimik si Mang Rino. Hindi ko alam kung naaawa ba siya o galit, pero wala naman siyang sinabi na nakakadagdag sa bigat na nararamdaman ko. Sa halip, mahinahon siyang nagsalita. Hindi dahilan ng pagiging lasing para manakit, lalong-lalo na kung asawa mo pa. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit simpleng-simple lang ang sinabi niya, pero parang may kung anong kumurot sa dibdib ko. Hindi ko naman po gustong iwan siya. Mabilis kong paliwanag. Mahal ko siya. Umaasa kong babalik siya sa dati. Iha, babalik ba siya sa dati kung patuloy mong titiisin? Natahimik ako. Tumayo si Mang Rino at muling pumunta sa kusina. Hindi ka pa kumakain? Sa halip ay tanong niya. Napatingin ako sa kanya. Hindi pa po. May pagkain pa dito. Kumain ka na muna. Nakakahiya naman ho sa inyo. Abala na nga ako. Pakakainin niyo pa ako. Nahihiya kong sabi. Hindi ka nakakaabala, Telma. Mabuti nga at napunta ka rito kaysa kung saan dyan. Makalipas ang ilang minuto, nakahain na sa mesa ang simpleng pagkain. Hindi ko alam, Miss Roxy, kung bakit bigla akong naiyak nang makita ko yon. Siguro dahil buong gabi akong naghihintay sa asawa ko pero sa huli, hindi man lang kami kumain ng sabay. Umupo siya sa kabilang dulo ng mesa at hinayaan akong kumain ng tahimik. Sa unang subo ko pa lang, doon ko naramdaman ang sobrang gutom. Dahan-dahan lang, sabi niya. Baka mabilaukan ka. Napayuko ako at bahagyang napangiti. Pasensya na po. Pagkatapos kong kumain, muli kaming naupo sa sala. Mas kalbado na ako kumpara kanina. Mang Rino, pwede po ba akong makituloy hanggang umaga? Ayaw rin kasi akong makita ng asawa ko. Tanong ko bago pagak na natawa. Natahimik naman siya bago sumagot. Pwede naman. Wala rin naman akong kasama dito at may bakanting kwarto sa katabi ng kwarto ko. Hindi po ba kayo magagalit kung malalaman ng asawa ko? Bahay ko ito. Hindi ko kailangang magpaliwanag sa kanya kung bakit kita pinatuloy. Salamat po, Mang Rino. Saglit siyang tumingin sa akin bago nagsalita. Pero Telma, bukas, kailangan mong pag-isipan kung ano ang gusto mong gawin. Hindi ko po alam. Kung gusto mong umuwi, umuwi ka. Kung ayaw mo nang bumalik sa ganong buhay, humingi ka ng tulong.
Pero huwag mong isipin na kailangan mong tiisin ang pananakit para lang mapanatili ang isang pagsasama. Tahimik akong nakinig. Hindi niya ako hinikayat na iwan ang asawa ko. Hindi rin niya ako pinilit na bumalik. Sa unang pagkakataon, Miss Roxy, may taong nagparamdam sa akin na may pagpipilian ako. Nang gabing yon, sa bahay ng isang lalaking halos hindi ko naman lubos na kilala, doon ko unang naramdaman na ligtas ako. Pero hindi ko alam na ang gabing yon ang magiging simula ng isang relasyon na pareho naming hindi inasahan. Nang gabing yon ay nakitulog ako sa katabing kwarto niya at kahit papano ay nakatulog ako ng mahimbing. Kinaumagahan, siniguro ko munang nakaalis na ang asawa ko bago ako umuwi ng bahay para kumuha ng ilang damit para may magamit ako sa bahay ni Mang Rino. Nang makabalik ako sa bahay niya ay halos mapatalon ako sa gulat nang bumungad siya mismo sa harapan ko. "Telma, anong plano mo para mabigyan ng anak ang asawa mo? Gayong hindi ka naman niya gustong makita." Bungad nito. Napabuntong hininga naman ako. "Meron akong naisip na suhestyon. Yun kung gusto mo lang naman," sabi nito. Nakaramdam naman ako ng pag-asa sa sinabi niya. "Ano po yun?" Tanong ko pa. "Posible na ang asawa mo ang may problema. Malalaman lang natin yon kapag..." Natitigilang sabi niya na halos ayaw ituloy. "Ano pong ibig niyong sabihin? Diretsuhin niyo na po ako." Naglakad siya palapit sa akin at marahang inilapit ang mukha sa tenga ko. "Kung papayag kang gawin ang bagay na yon." Napalunok ako sa sinabi niya. Sigurado ba siya? Tsaka kaya pa ba niya? Napailing ako sa naisip. Mali ang suhestyon niya. Pero gusto kong mapatunayan sa asawa ko na sa aming dalawa, siya ang may problema. "Hindi ka mapupunta sa sitwasyong to kung hindi ka niya itinulak." Dagdag pa niya. "Pag-isipan mo ang sinabi ko, iha." Huling sabi niya bago ako tinalikuran. Miss Roxy, buong araw kong pinag-isipan hanggang sa pagsapit ng gabi ay nakabuo ako ng desisyon. Suot ang pantulog na dress ay kumatok ako sa kanyang pintuan. Ilang saglit lang ay binuksan nito yon. Nakapag-isip-isip na ho ako. Sabi ko at bahagya siyang itinulak bago pumasok sa loob. Ako na mismo ang nagsara ng pinto at inilak yon. Napagdesisyonan kong bigyan ng pagkakataon ang suhestyon nito, Miss Roxy. Pangarap ko ring magkaroon ng anak. Hindi sa ganitong paraan, pero mismong asawa ko na ang nagtulak sa akin para mauwi sa ganitong desisyon. Hinapit niya ang bewang ko at tinitigan ng mariin. "Sigurado ka na ba, Telma?" Tangulang ang naging sagot ko sa tanong niya. Hinalikan niya ako ng marahan sa labi habang ang mga kamay ay naglakbay sa likuran ko. Mas bihasa ito pagdating sa ganong bagay kumpara sa asawa ko. Itinulak niya ako sa kama at marahang pumaibabaw. Gaya nga ng sabi ko noong una ko siyang makita, matikas pa rin ang pangangatawan niya at hindi ko akalaing may taglay itong kagalingan pagdating sa bagay na yon. Mag-uumaga na nagmatapos kami. Hindi lang isang beses at hindi lang sa kanyang kama namin ginawa yon, kundi maging sa banyo, sa upuan, o kung saan niya magustuhan, Miss Roxy. Kinaumagahan ay kinain ako ng hiya pagkagising ko. Kaya sa halip na hintayin ko siyang magising ay nagbihis na ako at bumaba para bumalik sa bahay. Ilang linggo ang lumipas at ganun pa rin ang routine ko. Ni hindi ko pa nga rin nakakausap si Romel. Gaya ng sabi niya noon ay ayaw niya pa rin akong makita. Isang umaga, napakasama ng pakiramdam ko at kahit wala pa akong kinakain ay naduduwal na ako. "Namumutla ka," komento ni Mang Rino nang makita ko. Ewan ko ho ba? At ganito kasama ang pakiramdam ko. Sagot ko sa kanya. "Magpa-check up na tayo, Telma." Final niyang sabi. Hapon na nang ayain niya ako at dinala sa isang klinik. "Congratulations, Mrs. 2 linggo ka ng buntis." Parang tumigil ang oras sa akin
pagkarinig ng salitang yon. Natitigil ang napatitig ako kay Mang Rino. Doon ko napagtanto na delayed na pala ako ngayong buwan. Ibig sabihin, hindi ako ang may problema, Miss Roxy, kundi si Romel, ang asawa ko. Anong plano mo ngayon? Tanong ko nang makauwi kami. Anak ko rin yan. Nagbago na ang isip ko, Telma. Gusto kong angkinin kayo ngayong magkakaanak na tayo. Napailing ako at nahihirapan sa sitwasyon. Paano ko ngayon sasabihin kay Romel? Nakatingin lang ako sa hawak kong resulta ng laboratorio habang paulit-ulit na pumapasok sa isip ko ang sinabi ng doktor na buntis ako. Matagal kong hinintay ang araw na yon. Ilang beses akong umiyak dahil sa bawat negatibong resulta at ilang gabi akong nagtanong sa sarili ko kung bakit parang hindi sapat ang pagiging asawa ko dahil hindi ako makapagbigay ng anak. Pero ngayon, Miss Roxy, malinaw na ang lahat na hindi pala ako ang may problema. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Mahina akong sabi. Umupo si Mang Rino sa tapat ko. Sabihin mo na ang totoo, Telma. Magagalit man siya, hindi mo na kailangang tanggapin ang pananakit niya. Napayuko ako. May bahagi sa akin na gustong sabihin agad kay Romel ang tungkol sa pagbubuntis. Pero may isang bahagi pa sa akin na natatakot sa magiging reaksyon niya. Kinabukasan, naglakas loob akong umuwi at pumasok ako sa bahay. Nadatnan ko si Romel na nakaupo sa sala. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong kinabahan. Tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa. Saan ka nang gagaling tuwing hindi kita nakikita? Huminga ako ng malalim. May kailangan akong sabihin sa'yo. Sa halip na sagutin siya, ay iyon ang lumabas sa bibig ko. Lumapit ako at inilabas ang resulta ng laboratorio. Buntis ako, Romel. Ilang segundo siyang natigilan. Anong sinabi mo? Buntis ako. Pag-uulit ko. Kinuha naman niya ang papel at binasa yon. Akala ko ay matutuwa siya. Akala ko yayakapin niya ako at sasabihing matagal na niyang hinihintay ang araw na yon, pero nagkamali ako. Sino ang ama niyan? Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Romel, sino ang ama ng anak mo? Alam nating dalawa na hindi sa akin yan. Hindi ako nakasagot. Naapaluhan na lang ako. Hindi mo ba naisip na baka hindi ako ang may problema? Pareho tayong nagpatingin noon at sinabi ng doktor na kailangan nating pareho na magpa-check up. Pero ikaw ang tumatanggi at ako lagi ang sinisisi mo. Sa akin mo ibinubunto ng lahat. Sinasaktan, pinagmumura. Unti-unti kong inilabas ang lahat ng sakit na matagal kong kinikimkim, Miss Roxy. 3 taon. 3 taon, Romel, akong naniwalang may mali sa akin dahil paulit-ulit mo yung sinasabi. Napatingin siya sa akin. Pero ngayon, buntis ako. At doon ko sinabi ang bagay na ilang araw kong kinatatakutan. Hindi sa iyo ang bata, kundi kay Mang Rino. Nanlaki ang mga mata niya. Anong ginagawa mo, Telma? Sa matandang hukluban na yun talaga? Hindi ko siya sinagot agad. Alam kong mali ang ginawa ko. At alam ko rin na hindi yun ang tamang paraan para patunayan ang problema mo. Pero ikaw mismo ang nagtulak sa akin sa puntong naniwala akong wala na akong ibang pagpipilian, Romel. Napahawak siya sa ulo niya. Diloko mo ko, Telma. Magalit ka na. Sabi ko habang pinupunasan ng luha ko. Pero hindi na ako papayag. Nasaktan mo ko ulit. Ilang araw kaming hindi nag-usap ng maayos. Sa huli, Miss Roxy, pareho naming napagtanto na wala nang natitirang tiwala sa pagsasama namin. Kaya nagpasya na kaming maghiwalay na lang at hindi naging madali ang lahat. Maraming luha at maraming pagkakataong tinatanong ko ang sarili ko kung tama ba ang naging desisyon ko. May bahagi sa akin na nagsisisi dahil hinayaan kong umabot sa ganong sitwasyon ang sarili ko. Sa mga sumunod na buwan, naging mas maayos ang buhay ko. Tinulungan ako ni Mang Rino sa mga kailangan ko habang nagdadalang tao ako.
Hindi niya ako pinilit na maging asawa niya. Hindi rin niya ako pinangakuan ng perpektong buhay. Sa halip, tinuruan niya akong unahin ang sarili ko at ang magiging anak ko. Nang dumating ang araw ng panganganak, hindi ko napigilang umiyak nang unang marinig ko ang iyak ng aking sanggol. Sa unang pagkakataon, hindi ko naramdaman na kulang ako at hindi ko na kailangang patunayan ang halaga ko kahit kanino. Makalipas ng ilang taon ay naging tahimik na ang buhay namin. May maliit akong negosyo at abala ko sa pagpapalaki sa anak ko. Si Mang Rino naman ay naging malaking bahagi ng buhay namin. Hindi man naging madali ang simula ng aming pagkakakilala, natutunan naming harapin ang bawat araw ng hindi minabadali ang lahat. Miss Roxy, marami akong pagkakamaling nagawa. Pero sa lahat ng yon, may isang bagay akong natutunan. Iyon ay ang hindi natin kailangang sirain ang sarili natin para mapatunayan sa ibang tao na karapat-dapat tayong mahalin. Alam kong hindi perpekto ang buhay ko, pero masaya ako. Hindi dahil nakahanap ako ng ibang lalaki, kundi dahil sa wakas, natutunan kong piliin ang sarili ko at iyon ang pinakamahalagang aral na iniwan sa akin ng lahat ng nangyari. Ang maling desisyon ay maaaring pagsisihan, pero hindi nito kailangang maging katapusan ng buhay. Nagpapasalamat, Telma.